Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw sa mga sulok ng mundo. Ako si Ninya Heidi Misabsin. At ako si Jeremy Mendoza. At kasama namin ang buong team numero 1. At hatid namin ang tampok ng balita ngayong araw. 18 anyos na hulihan ng 68K halaga ng shabu sa QC. Narito si Jean Bolo para ibahagi ang mga detalye. Sa kulungan ang bagsak ng isang 18 anyos na isang binatilyo na si alias Omar matapos ito mahulihan ng 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68K sa pangungulo ni PO1 Horomay. Sa kabila ng ilang operasyon na isigawa ng mga pulisya, ang suspect ay mailap at hindi ito mahuli agad. At ngayon lang gabing Martes ay nahuli na talaga ito. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Lahat sisimutin, sarap ay uubusin. Number ng clover, my clover finger. Simut sarap kasama ang Clover. Nandito po ako upang mapanayam ang isang survivor sa gera ng Palestina at Israel. Ano po niya naramdaman nandito sa gera? I feel disheartened, in pain. I feel like my heart is suffering from the causing of this war. This, not war, but a genocide. I have to watch many of the people that I live with die by the hands of missiles that launch in Palestine, in Gaza. So, I don't know how to feel. I'm not happy. I just feel shattered. That's all. Back to you, Jeremy. Sa balitang lokal, napag-usapan ng opisyal ng gobyerno sa Nobyembre 14 taong 2023 ng tataas ng presyo ng bigas mula sa market ng Panglao. Magandang umaga po, Pilipinas. Ako si Jean Bolo at narito ang ating weather forecast para sa araw na ito, November 16, 2023. Sa ngayon, mapabalitaan natin na mayroong magandang panahon ang buong bansa. Sa Luzon, magiging maganda ang panahon sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Magiging mainit at maaaring maranasan ang mabilis na hangin, posibleng magkaroon na bahagyang pagulan sa ilang lugar. Subalit, pangkalahatang inaasahan ang magandang panahon.
nito. Sa Visayas, magiging maganda rin ang panahon ng mga probinsya ng Cebu, Bohol, at Panay Island. Mainit at maaaring mararanas ng malaking pag-ihip ng hangin. Wala namang inaasahang pag-ulan sa mga lugar na ito ngayong araw. Sa Mindanao, inaasahang maging mainit rin ang klima, ngunit maaaring maranasan ng ilang isolated thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Davao Region. Kaya't mag-iingat po tayo sa pagbabantay ng paparating na ulan. Saan man po tayo naroroon ngayon, panatilihing hydrated at magdala ng payong o sombrero upang maiwasan ang init ng araw. Ito po ang ating numero 1 na weather forecast para sa araw na ito. Naway magpatuloy lamang ang magandang panahon. Maging ligtas po tayo lahat at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po. Narito ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Sa NBA, patuloy ang mainit na laban ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Pinangunahan ni LeBron James at Anthony Davis ang Lakers sa isang agresibong panalo laban sa Clippers na nagpapakita sa kanila ng lakas sa depensa at opensa. Sa pagsisimula ng NBA playoffs, umaarangkada na rin ang kahangahangang laro at paglaban, patuloy na nagbibigay ng kanilang best performance. Sina Luka Doncic ng Dallas Mavericks, Nikola Jokic at Denver Nuggets at Jimmy Butler ng Miami Heat. Sa PBA, patuloy ang paghanda ng mga koponan sa pagbabalik ng liga ng huling bahagi ng taon. Inaasahang muling mapapanood ang mga paborito nating players tulad ni John Mark Fajardo ng San Miguel Beerman, Mark Baraka ng Magnolia Hotshots at Chipper Aguilar ng Barangay Ginebra San Miguel. Magkakaroon din ng virtual games at exhibition ang PBA upang mapanatili ang kompetisyon ng mga koponan at ilimin ang mga manunood. Sa football, maraming nakakabangis na laban ang nakatakda sa mga susunod na linggo. Sa UEFA Champions League, nagpapatuloy ang kasalukuyang labanan ng Paris Saint-Germain at Bayern Munich para sa prehensyong titulo. Sa domestic leagues, patuloy rin ang laban ng mga koponan tulad ng Liverpool, Manchester City, Barcelona at Real Madrid. Sa local football naman, patuloy ang paghanda ng ASCALs, ang pambansang koponan ng Pilipinas, para sa susunod na torneo at laban ngayong taon. Iyan ang mga pinakabagong balita sa mundo ng esports. Magpatuloy lang tayo sa pagsubaybay at pagsuporta sa ating mga paboritong koponan at manlalaro. Ito ang iyong lingkod na namamahayag, nagbabalita para sa inyo. Maraming salamat at magandang araw. Magandang umaga po, Pilipinas. Ako si J.Ann Bolo at narito ang ating weather forecast para sa araw na ito, November 16, 2023. Sa ngayon, mababalitaan natin na mayroong magandang panahon ang buong bansa. Sa Luzon, magiging maganda ang panahon sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Magiging mainit at maaaring maranasan ang mabilis na hangin, posibleng magkaroon na bahagyang pag-ulan sa ilang lugar. Subalit, pangkalatang inaasahan ang magandang panahon nito. Sa Visayas, magiging maganda rin ang panahon ng mga probinsya ng Cebu, Bohol at Panay Island. Mainit at maaaring mararanas ng malaking pag-ihip ng hangin. Wala namang inaasahang pag-ulan sa mga lugar na ito ngayong araw. Sa Mindanao, inaasahang maging mainit rin ang klima, ngunit maaaring maranasan ng ilang isolated thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Davao Region. Kaya't mag-iingat po tayo sa pagbabantay ng paparating na ulan. Saan man po tayo naroroon ngayon, panatilihing hydrated at magdala ng payong o sombrero
upang maiwasan ang init ng araw. Ito po ang ating numero 1 na weather forecast para sa araw na ito. Naway magpatuloy lamang ang magandang panahon. Maging ligtas po tayo lahat at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po. Sa Balita Nasyonal, tuklasan natin ang sona ni Presidente RJ Ungab. Magandang araw, Pilipinas. Nais kong isabatas ang Republic Act 1234 kung saan pinabangatang increase of salary for Philippine employee upang ang ating mamamayan ay umangat sa kahirapan at hindi na kayo maghahanap ng ibang trabaho sa ibang bansa para lang makahangad ng malaking sweldo o sahod. Gusto ko itong patupad para tumaas ang ating ekonomiya at para tayo ay umahon sa kahirapan. Mabuhay Pilipinas! Ako si Ninya Jaime Sabsin At ako si Jeremy Mondosa mula sa Balitang numero 1.